Hello, kumusta kayo? Kumusta? Nandito na naman tayo sa ating trabaho. Dito na naman tayo sa ating bagong episode ng ating video o ating vlogs sa ating pagiging vlogger-vloggeran. So, ang ating pausapan ngayon ay reaction video. Reaction video tayo mga guys. Pasensya na kayo sa mga nagtatanong bakit ako nagtatakip ng aking mukha. Alam nyo guys, kakabunot, sige bunot ng ngipin ko dito. Mauubos na yung ngipin ko. Nakakahiya naman haharap sa inyo na wala akong ngipin. Kasi hindi natin kaya yung presyo ng piktit dito sa ibang bansa. Sobrang mahal. Lalong-lalo na dito sa Saudi, sobrang mahal talaga yung ngipin dito. No? Masyadong mahal yung kanilang ngipin. Bunot lang nga dito, 300 real eh. Bunot lang yan bunot. Magkano yung 300 real sa Pilipinas? Nasa sobra 5,000. Bunot lang yun. Bunot lang yan. O, paano po magpagawa ka ng pagawa ka ng pustiso? Sobrang mahal. Gagastos ka ng ilang thousand dito sa ngipin. Kaya, doon na tayo sa Pinas magpagawa ng bagong ngipin. Kaya pasensya na kayo kung nakamas tayo. No? So, to this video, ay reaction video dito sa video na in-upload ko na about sa pagbisita ni former President Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte sa Israel. Itong video na ito guys is 7 years ago. At ang video na ito ay in-upload ng isang foreigner. Hindi siya Pilipino. Ngayon, in-upload ko ito sa aking channel, na pang-remind or paalala sa mga tao na hindi alam na si Vice President Sara Duterte pumunta pala ng Israel, sumama sa tatay niya. Kasi dito sa video na ito, nakita ko na marami pa palang mga tao na hindi alam na pumunta sila doon sa Israel before. Yung bago pa si former President Rodrigo Duterte na presidente. Kasi nga, si Vice President Inday Sara ang kanyang First Lady. No? Hindi yung kanyang dalawang asawa. Walang ginaano niya doon. Kundi yung kanyang babae na isa na anak. Yun ay si Inday Sara. Now, bakit ko ito ni-reaksyonan ngayon? Kasi nga, nag-views itong video na ito. Ipakita ko sa inyo mamaya-maya ang video na ito. At meron na itong views na almost 90,000 views. No? At nasa sobra 2,000 likes. At meron itong nasa 300 comments na. So, doon sa mga comments ng mga tao, di talaga maiwasan na meron talagang mag-comments na negatibo patungkol dyan sa video. Now, ang masasabi ko na lang, kasi hindi ko naman maisa-isa yung na-reply, yung mga negatibong comment doon, siguro wala pa namang 20 yun eh. Yung mga comment na negatibo. Na yung video ay luma na, bakit pa in-upload, misleading, clickbait. Alam nyo mga sir, mga ma'am, alam ko ano ang clickbait. Ang clickbait, yung thumbnail mo, iba ang nilagay mo, tapos iba ang laman ng video. Yun ang clickbait. Kung example, ang nilagay ko sa thumbnail, si Bongbong Marcos, si Imelda Marcos, si Amy Marcos, si Lisa Aranita Marcos,
Yung si Tambaloslos, yun ang nilagay ko sa thumbnail. Tapos ang laman ng video, si Inday Sara at si former President Rodrigo Duterte, yun ang clickbait. Yun ang clickbait. Pero ang aking thumbnail at saka ang aking ang laman ng video ay sila, hindi ang clickbait. Ito lang mga negatibo talaga ng mga tao na ayaw makita yung video, wag na ninyong i-click. Wag na ninyong panoorin kasi masaktan lang talaga kayo. 'Di ba? Yun ang problema sa mga yung mga anti-Duterte na mga loyalista at mga pinklawan. Sino ba ang mag-comment ng mga negatibo sa about sa mga Duterte? Mga loyalista lang naman at saka mga pinklawan. Oh, 'di ba? So, pero nakita ko talaga dito guys na kahit matagal na, luma na yung mga video ni Tatay Digong, marami pa rin ang nanonood. At isa kong nalaman pa na mayroon pa palang mga tao na hindi nakapanood o hindi nila alam na pumunta sila doon sa Israel. Kasi mayroong mga comments no, kahit tingnan niyo yung video kasi hindi ko pa naman dinilit yan. Kasi i-delete ko din yan yung video na yan. Kaya nireaksyonan ko yan ngayon kasi ayaw kong mawala siya sa channel. Sa channel ko yung video na yan. Kasi nga nakakamiss. Kasi merong mga video sila tatay at saka si Vice President Sara Duterte na hindi ko nakikita Hindi ko nakikita. Kasi nga noong panahon ni Tatay Digong, wala masyadong pinalabas ang mainstream media. Kasi alam nyo naman na ang mainstream media, kalaban, nila si Tatay Digong, di ba? Kasi nga, pag magbiyahe, mag-travel si Tatay Digong, hindi talaga yang kasama ang mga mainstream media sa kanyang grupo. Sumasakay ng ibang eroplano yung mga mainstream media kasi hindi sila libre. Sariling gastos ng mainstream media noon, panahon niya. Kaya mayroon talagang mga time na wala kang makita, no? Kasi nga yung video na to, na sa Israel, wala kung i-search mo siya sa YouTube, walang lalabas sa mainstream media, no? Ang lalabas yung mga video na galing sa ibang mga content creator. 'Di ba? Biglang lumabas lang ito sa aking newsfeed Kaya direaksyonan ko. In-upload ko. Ni-save ko tapos ni-upload. Ngayon, ang pinakamasayang nangyari sa video na to kasi marami pa rin nakakamiss kay tatay. Marami pa rin nagmamahal sa kanila. Maraming nagpapasalamat. Salamat DDS Saudi na in-upload mo ang video na to. Sobrang saludo ako sa inyo, no, mga ka-DDS. Talagang solid kayo at loyal talaga kayo sa ating Tatay Digong at saka Vice President Inday Sara. Now, ang aking gagawin ngayon, yung video na yan, i-delete ko yan. Tapos ito yung aking palit. Itong vlog na ito. Pagpapasalamat sa inyo. Kasi sa video na yan, nakakuha ako ng almost 3,000 subscribers. No? Sa video na yan. At saka, nagkaroon ako ng dagdag na subscribers. Huwag na natin pag-usapan ang pera. No? Huwag na natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin, nakakuha ako ng dagdag na subscribers at saka viewers. Yun ang napakaganda na nangyari. Kahit luma na yung video na yan, kahit luma na siya,
at least, di ba? Malaki pa rin yung na itulong niya sa channel ko, at yung mga nakakamiss kay tatay ay na ano yung ano nila, no? Na nakita nila si tatay muli, na para bang ngayon lang nangyari, no, na pumunta sila doon, 'di ba? Parang ang ano pa, parang ang bago-bago pa ba, parang bago pang nangyari yung mga ganyan. Kaya nga, pasensya na kayo kung bakit na mga old videos na ina-upload ko dito. Kasi nga, dito sa channel na ito, ang mga ano ni Tatay Digong o ni Inday Sara, ang mga nagkaroon ng views dito sa channel. Kaya nag-a-upload ako ng mga old videos nila. Yung about sa traveling nila, yung sa travel nila, yung pagdalaw-dalaw nila, bisita nila. Yun. Alam naman ninyo dito sa YouTube, kung ano yung mga nagkaroon ng mga views, kailangan gawaan mo siya ng related video na kapariho doon sa mga ano mo na mga video. Ganun yun dito sa YouTube. So, sana maintindihan nyo ko, no, yung mga toxic at saka mga hindi masaya na makita yung mga dating video ng ating dating Pangulo at ng ating Vice Presidente. Peace be with you na lang. Ano? Magkaroon kayo ng kapayapaan sa sa inyong puso, no? Na wag kayong wag kayong masaktan kung makita man ninyo yung mga dating video ng dating presidente. Wala namang ano diyan, no? At saka dun sa mga nagsasabi na bakit yung si Inday Sara ang nilagay, na kay si tatay daw ang presidente. Wala na problema doon. Mag-ama naman yun sila. Pareho naman silang Duterte. Di ba? Hindi naman magalit si Tatay Digong kung si Sara yung nilagay ko doon sa unahan. Di ba? Ganon lang yun. So, ito yung video na to, guys, no? Panoorin natin to. Nakakamiss kasi ito eh, no? Kaya, panoorin natin ulit ang ating dating Pangulo at ang ating Vice Presidente. Yan. Asan na? Ito. Ito yun. How are you? Welcome. Yan na. President Duterte, welcome to Israel. Welcome to Jerusalem. Welcome to Jerusalem. Mark that this is the first visit by a president of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel in the UN resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. And that friendship has blossomed over the years, and especially over the last few years. We're going to sign here today 3 important agreements in trade, in science, and no less important, in caregiving. There's been a remarkable phenomenon in Israel where thousands and thousands of families have taken heart from the support given by Filipino care workers to the elderly. I am one of those families, Mr. President. My late father, who died at the age of 102, in his later years, received incredible care by a caregiver from the Philippines, Lee, a woman of exceptional compassion and intelligence. She took care of my father's every need. And when he passed away, she took care of his brother's needs until he passed away. I, like many, many Israeli families, am deeply moved
by this show of humanity. And today we're going to sign an agreement that will knock off as much as $12,000 from the cost of every caregiver. This is money that is taken away from the caregivers and the families, the Israeli families, who so want their service. This is an exceptional agreement, and it, I think, heralds the kind of friendship that we are developing. And so in that spirit, again, Mr. President, I welcome you to Israel. Welcome to Jerusalem. Welcome. Mr. President, Kita nyo? Pati itong ano nila, itong Prime Minister ng Israel, yung pamilya niya, pati yung tatay niya, ay ang nag-asikaso, yung caregiver ba, ay Pilipino, no? Maraming Pilipino na caregiver sa Israel, no? So yun ang nakaka-proud guys, no? Nakaka-proud na makarinig ka ng mga ganyang salita galing sa ibang lahi, no? Kasi nga tayo ay Pilipino, yung katiwalaan nila at kumbaga inaano tayo kasi magaling tayo sa trabaho, hardworking tayo. Yun palagi ang naririnig natin sa mga ibang lahi. Bakit kinukuha ang mga Pilipino? Kasi nga hardworking tayo, mga malinis tayo, no? Yun, mga ganun ba? No, sa caregiver naman, no, magaling talaga ang mga Pilipino mag-care, no? Kasi ang mga Pilipino ay malambing, yung magaling ba mag-asikaso, no, sa mga matatanda, sa may mga sakit. Kaya nga maraming kinukuhang mga nurse, midwife, no, mga health worker, no, sa mga healthcare, mga Pilipino ang mga kinukuha. Kasi nga magaling ang mga Pilipino. So, yun yung video na yun guys, hindi na natin tapusin, no? Siguro nakita na ninyo yan. So, di-aksyonan ko lang, no, na sana, no, na masaya tayo. Masaya na lang tayo na mapanood natin ulit yung mga dati nating pangulo. Bakit ba yung iba ay galit? Bakit ba kaya nga meron tayong throwback eh. Kasi pwede naman tayo mag-throwback ng upload sa mga social media natin. Bakit ba kayo nangingialam? Hindi naman kami nangingialam sa inyo. Bakit yung mga photos ninyo, videos ninyo, i-re-upload ninyo yan sa mga social media ninyo, nangingialam ba kami? Kahit araw-arawin nyo, ibalik-balik yung re-upload, yung mga video ni Leni Robredo, ni Bongbong Marcos, kung sino pa yung mga idolo ninyong politiko, wala man kami nangialam. Bakit kayo nangingialam sa amin? Yun ang problema sa inyo eh. Sobra kayong diktador. Di ba? So, ako nga, idolo ko nga si si Leonardo DiCaprio. Pinapanood ko ngayon paulit-ulit yung Titanic na movie at saka yung Romeo and Juliet. Kasi nga idolo ko, gusto ko, hindi ako nagsasawa manood. Ganyan ako eh. Ganyan ako pag-idol ko talaga. Kayo, kung ayaw nyo nang balik-balik ng mga lumang video, wag niyo panoorin yung lumang video nila Sharon Cunita, ni Gabi Concepcion, ni Ruben Padilla, si Montano, Philip Salvador, ni Coco Martin. Wag niyo pang panoorin yung mga lumang video nila ni Fernando Po. Di ba? Ayaw nyo manood eh. Di ba? Ugali na natin ng mga Pilipino na kahit luma na, panoorin pa rin kasi magaganda. No? Di ba? Lalo na yung dating Pangulo natin, nakakamis. Lalo yung mga speech niya, nakakamis. Yung presidente nyo, may makakamis ba niyan? Kung mawala na dyan sa Malacanang, ay nako, walang makakamis niyan. Sa totoo lang, wala. Kayo lang siguro.
So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo at sa inyong mga suporta sa aking mga bagong subscribers. Maraming salamat sa inyo. God bless you all.